Magandang araw mga kabopols. Habang tumatagal, mas nagiging matalino ang mga tao. Mas umaangat ang kabiasnan, tumataas ang teknolohiya, mas malalim ang siyensya at agham, at ang mabilis na pag-usbong ng AI. Pero ang tanong, kung ganito na tayo kaunlad, bakit parang hindi natin malutas-lutas ang giyera? Israel versus Iran, Ukraine versus Russia, Azerbaijan versus Armenia, mga civil war sa Africa. Ilang daang taon pa bago nating tuluyang matapos ang mga giyera sa mundong ito. Noong unang panahon, wala pang UN, wala pang international law, wala pang Geneva Convention. Kung gusto ng isang tribo ang lupa ng kabila, susugod. Kung may tagtuyot at kailangan na pagkain, aagawin. Kung gusto ng hari ng bagong alipin, babae o ginto, aatake. Giyera ang naging wika ng kapangyarihan. Walang negosasyon, bagkus digmaan ng tanging paraan para maresolba ang mga issue. At sa isang mundong primitibo at mababa ang moralidad, kung sino ang pinakamalakas, siya ang tama. Kaya wag nating isipin na ang giyera ay abnormal, dahil ito'y likas sa mahabang kasaysayan ng tao. Pero habang lumilipas ang panahon, umuunlad ang lipunan, nagkakaroon tayo ng batas, ng konstitusyon o diplomasiya na itaguyo din ng United Nations, ang mga treaty o kasunduan at ang ideya ng karapatang pantao. Mas maraming bansa ang nagsimulang mag-usap sa halip na magbarilan. Tumaas ang moralidad ng sangkatauhan, hindi na uso ang sugod lang ng sugod. Ngayon, pag may alitan, meron munang peace talks, sanctions o international intervention. Pero kahit nag-evolve na ang mundo, may mga bansa at grupo pa ring naiwan sa lumang pag-iisip. Yung tipong ako ang tama, kaya ako ang dapat masunod. Kaya kahit may daan na para mag-usap, mas pinipili pa rin ng ilan ang daang madugo. Kung tutuusin ang mga karaniwang tao, mga nanay, tatay, estudyante o mga manggagawa, hindi naman sila ang may gustong makipagdigma. Gusto lang nilang mamuhay ng tahimik, kumain ng 3 beses sa isang araw at matulog ng walang kaba. Pero ang problema, kadalasan iilang makapangyarihang tao lang ang nagdidesisyon. Mga leader, diktador o negosyanteng may interes sa langis, armas, teritoryo o relihiyon. Sila ang nagtutulak ng giyera habang ang mga inosente ang nagbabayad ng dugo. Kaya ang tanong, para kanino ba talaga ang digmaan? At idagdag pa diyan ang mga bugok na media na puro fake news at may sariling agenda. At isa pa, may pera sa giyera dahil ang US na itinuturing bilang tagapagpanatili ng kapayapaan ay isa sa mga nangunguna pagdating sa pagbebenta ng armas kahit pakalaban nila mismo. Totoo na ang sangkatauhan ay hinulma sa pamamagitan ng gulo, dugo at digmaan. Pero posible kaya na darating tayo sa panahong wala ng giyera? Na lahat ng bansa ay nagkakasundo kahit iba-iba ng kultura, relihiyon, paniniwala o ideolohiya? Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.